Ang alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Wilma sa layong 70 kilometers silangan ng Borongan City sa may Eastern Samar. May tagla itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Yung movement nito sa kasalukuyan ay westward or pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. And makikita natin dito sa ating latest satellite images na dahil sa epekto ng shear line, so ito yung mga makakapal na kaulapan dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon, as well as yung epekto ng Bagyong Wilma ay nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas area. Samantala for Metro Manila and the rest of the country, magpapatuloy itong generally fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirinin. Diyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. And ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Wilma. So inasahan natin na for the next 24 hours throughout the passage ni Bagyong Wilma dito sa southern portion ng ating bansa ay generally westward yung paggalaw nito, na kung saan posible nga itong maglandfall or yung direktang pagtama ng sentro ng bagyo anywhere along Eastern Visayas within the day. So after its initial landfall over Eastern Visayas ay magtatraverse ito sa malaking bahagi ng Kabisayaan. So babaybay nito ang most of Visayas area hanggang bukas, and afterwards ay lalabas ito or mag-emerge sa may Sulusi, and magpapatuloy yung generally westward na paggalaw nito patungo dito sa northern portion ng Palawan by Monday morning. So mapapanatili ni Bagyong Wilma ang tropical depression category, pero inaasahan natin na once nasa West Philippines ng bagyong ito, posible manatili pa rin ito bilang isang tropical depression, pero asahan natin yung slight intensification once malayo na ito sa ating kalupaan.